Kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So meron itong pamagot na nahuli si Joel Villanueva. Grabe, PBBM nagulat, kulong sa Bulacan, Vince Dizon tumistigo na. So yan yung panonoorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction na din. Kayo na lang din bahalang umusga. So bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga Kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, nahuli si Joel Villanueva. Grabe, PBBM nagulat, kulong sa Bulacan, Vince Dizon tumistigo na. So again, Boss Balita TV, Senate of the Philippines, tapos syempre Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start! Mismo sa sarili kong mata ang isang ghost project sa Bulacan at nakakainis po na yung pong contractor na nagsabi na completed na ang project nandun po nagmamadaling buhay ng patay at i-cover up ang ghost project na yun. Matapang po nilang isiniwalat at inilabas ang mga nakita nilang mga problema dito sa 2026 net. Yung pong mga proyektong completed na pinopondohan pa rin. Yung pong mga double entry na isang proyekto pero dalawang entry at therefore dalawang budget. Grabe, ang lalakas ng loob par. Completed na pero pinupondohan pa rin. 'Di ba? So, ibig sabihin, in that way, dyan sila pumapaldo talaga. 'Di ba? So, parang yung ghost project pala na yan, may finished product na talaga. So, grabe, ibang klase yun. Ano kayong kinakain ng mga taong to? 'Di ba? Bakit sobrang tindi ng pangangailangan nila? I think pera na yung kinakain nila eh. Like, alam niyo yung hindi na binibili ng pagkain, pera agad yung sinasaing. Sobrang gutom eh. Paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo, nakita at nadiskubre na magawakang anomalya sa DPWH, lalong-lalo na sa mga flood control projects. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe si PBBM nagulat, umamin na DPWH, nahuli senador na kasabwat, kulong si Joel Villanueva. Ayon sa nakalap nating yung sa DPWH ba si bunuan na tayo yun? Correct me if I'm wrong. Do you think, men, wala siyang kinalaman talaga? Or siya yung utak? Comment nga kayo sa baba kung ano yung mga hula-hula nyo dyan. Impormasyon, binulgar ni Secretary Vince Dizon na ang distrito ni Senador Joel Villanueva sa Bulacan ang may pinakamaraming ghost project. Mga flood control doon completed na pero pinunduhan pa ulit. Doble ang kinubra sa budget. Grabe si PB. Diba? Oh, tapos magkasama pa sila. Diba? Itong lalaking to, ito yung grabe din. Diba? Itong engineer na to, tapos magkasama sila. Though, syempre, again, di natin pwedeng i-judge agad yan. Diba? Kasi yun nga, innocent until proven guilty. Diyos ko, day. PBBM nagulat, umamin na DPWH, nahuli senador na kasabwat, kulong si Joel Villanueva. Tara, panoorin natin. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa pag-imbita sa amin ngayong araw. Unang-una po, hihingi po ako ng paumanhin sa members of the Committee on Appropriations. In lieu of a presentation of the budget, please, if you would allow me to just put into context where the DPWH and its budget is right now in the context of the events that were so clearly enumerated by the Honorable Representative De Lima. Alam niyo po, unprecedented po itong sitwasyon natin ngayon. Unprecedented po siya hindi lang dahil nandito po tayo sa sitwasyon na kailangang rebisahin at repasuhin ang budget ng isang ahensya na napapaloob sa National Expenditure Program habang dinidinig na ng Kamara ang budget. Pero tingin ko po, ayon na rin sa sinabi ng ating Pangulo nitong paulit-ulit. Sobrang daming dito kinakarma. Kasi syempre, yung mga nagpaplano na kukurap na naman, di ba, this 2026 is nabuko na yung mga kabalbalan nila. At the same time, papanagutin pa sila. So, yun nga lang, sana talaga mapanagot. 'Di ba? Kasi kung hindi mapanagot, wala lang din. 'Di ba? Hindi pa rin natin maano. Na sinabi ng ating Pangulo nitong nakaraang ilang linggo. Unprecedented po ito dahil sa mga nakita at nadiskubre na malawakang anomalya sa DPWH, lalong-lalo na sa mga flood control projects. Not so long ago, the President was here delivering his sonnet. And he so clearly and forcefully told the entire nation that he feels that enough is enough.
na hindi na dapat maulit itong mga nakita niya, nakita ninyo, at nakita ng buong bayan ng mga project na dapat para sa benepisyo ng taong bayan na nilustay lamang. So I think nilustay honorable lamang. member- Parang parang dinidikit yung word na lustay dun sa kabila. Si Tambalustay ba yun or Saralustay? First, Chair Mika, please just allow me to first and foremost put into context the President's very clear directives to me as the new Secretary or Acting Secretary of the Department of Public Works and Highways. Dalawa lang po ang sinabi ng Pangulo sa akin. Nung ako po ay sinabihan nito lamang wala pang isang linggo, nung pong Sunday, kung tatanggapin ko ba ang Wala nang boses. ang hamon. Pati yung mic parang natakot eh. Sabi ng mic, uy grabe. Grabing mga revelasyon to. Sa susunod, I think bukas ata, baka may i-upload ako na about dun sa mga Discayas. Di ba na parang meron silang isiniwalat na kasi minention nila dun par si Speaker at saka Arjo Atayde din. Di ba? I think yun yung mga involved. So yan yung panonoorin natin mamaya pero i-upload natin siya bukas kasi itong video na to yung today. Okay. So tuloy. Ng pagiging Secretary ng Department of Public Works and Highways. Lalong-lalo na 6 na buwan pa lang po ako sa aking dating trabaho bilang Secretary ng Department of Transportation. Sa aming pag-uusap po, 2 bagay lang po ang sinabi ng ating Pangulo. At ito na rin pong 2 bagay na to ang nag-udyok sa akin na tanggapin ang hamon kahit na po napakabigat po. Napakabigat po ng desisyon na hinarap ko sa paghiling ng Pangulo na ako'y maging DPWH Secretary. Pero ang una po niyang sinabi ay kailangang linisin from top to bottom ang DPWH. Tama talaga. Kailangan pong linisin. From top to bottom talaga. Ibig sabihin, pati yung nasa pinakababa talaga. Kasi yun ngamin, imposible talaga na walang involved doon sa pinakababa mismo. Though hindi naman natin sinasabi na lahat involved. Diba? Kasi syempre may mga matitino pa rin naman. Pero yung mga nasa baba pa rin ba? Diba? I mean, yung kahit nasa baba ka, I think dapat yun palitan talaga lahat. 'Di ba? Kasi syempre for sure hindi lang ngayong taon lang, 'di ba, na ganyan yung pinagagawa nila. For sure yung iba diyan inugatan na diyan. 'Di ba? Sobrang habang panahon na like pumapaldo na talaga sila. 'Di ba? Kaya deserve nila natanggalin talaga. Dahil naniniwala po siya na hindi po mangyayari yung kanyang mga nakitang iba't ibang anomalya, lalong-lalo na sa flood control, kung wala pong kunsyabahan, pagpapayag o pagkukonsinte ng ibang mga opisyal sa loob ng DPWH. Tama. Ako po at ang Presidente ay naniniwala na ang higit na nakararami ng mga kawani ng DPWH ay maayos, magaling, at honest. Pero hindi dun po natin mapagkakaila na meron pong hindi ganoon. Kaya po ang una-una pong inutos sa akin ng ating Pangulo ay humingi kagad ng courtesy resignations from top to bottom. Unprecedented po ito, Madam Chair, honorable members. Courtesy resignation. Siyempre, kung magka-courtesy resignation sila para mabubuking sila. Siyempre, yung mga magna na yan, hindi naman umaamin yung mga yan eh. Di ba? Kasi para sa kanila, ba't mag-resign ako? Baka anong isipin ng tao, di ba? So, kahit guilty yan, I mean, kung hindi, or kahit guilty pa yan, hindi talaga aamin yan. Na committee. Pero sabi po ng Pangulo, kinakailangan po itong gawin. At tuloy-tuloy po ngayon ang ating pag-review ng buong organizational structure ng DPWH without necessarily compromising the work that needs to be done and that needs to continue. At kahapon lang po, 3 po sa mga kawani ng DPWH ay rinikomenda na po nating ma-dismiss at makasuhan. Sila po ay humarap na rin po dito sa Kongreso at Senado, pero nakakalap na po tayo just in a few days ng overwhelming na ebidensya laban sa kanila para sila ay i-dismiss at pakasuhan sa Office of the Ombudsman, at yun po ay ginagawa na natin. Ang ikalawa pong direktiba ng ating Pangulo ay aparte po sa paglilinis natin sa personnel mula taas hanggang baba,
kailangan din po natin ng sweeping reforms sa loob ng departamento. Aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at sa gulo na nadatnan ko at nakikita ko sa loob ng departamento ng Public Works and Highways. Hindi po ito magiging madaling Oh, di ba? So, kita rin nila. Ang problema kasi dyan, par, dati pa eh. Dati pang ganyan. Bakit? Walang uma-action. Do you think yung mga tao din na hindi inaksyonan yan, dati pa, di ba, may pananagutan din sila. Di ba? Kasi syempre, makailang ewan ko kung ilang administration or ilang mga namumuno, di ba, yung nagpapalit-palit na dyan. Tapos ganyan pa rin yung kalakaran. Di ba? I think ito na rin siguro yung tamang panahon na kahit yung mga wala na sa pwesto, di ba? I-call out ulit. Di ba? Hali kayo rito, di ba? Damay kayo sa kaso. I think ito na yung tamang time, ano? Di ba? Para syempre makaganti naman tayo sa kanila. Di ba? Especially kayo, kung mga apektado, yung mga lugar ninyo, di ba? Napipirwisyo kayo, tapos nagsipag, wala na sa pwesto yung mga yon. I think ito na yung tamang panahon din para makaganti tayo sa kanila. Kasi hindi lang naman yan this year, last year. Di ba? Dati pa yan. Straight lang yan. Grabe. Alam niyo yung ikaw isang politician ka, sobrang ganda ng layunin mo, sobrang grabe ng speech mo nung tumatakbo ka, makatao talaga. Di ba? Makabayan talaga. Pero ngayon, di ba, nung nasa pwesto ka na, sinusundan mo lang din yung yapak, di ba, ng mga naunang kumag sa'yo. Ngayon, sisi ka ngayon. proseso. At hindi din po ito magiging mabilis na proseso. This will take time and this will be a very, very difficult process of reform. But as the President said, enough is enough and we must start somewhere. Kaya po, nag-commit po ako sa ating Pangulo at sa inyo po at aming mga mahal na representatives ng ating mga kababayan na magre-reforma po tayo hindi lamang po sa proseso ng budget. Doon po, marami po akong nakikitang kailangan reformahin. At yun po ay nagpapasalamat po ako sa ating mga miyembro ng Kongreso na matapang po nilang isiniwalat at inilabas ang mga nakita nilang mga problema dito sa 2026 NEP. Yung pong mga proyektong completed na pinopondohan pa rin. Yung pong mga double entry na isang proyekto pero dalawang entry at therefore dalawang budget. Yan po ay kailangan. So ngayon pa siya lumilitaw talaga. 'Di ba? Grabe yung Pilipinas, ano. Sobrang napakatalentado ng mga Pinoy, 'di ba? Lalo na sa ganito. 'Di ba? So itong mga politician din kasi natin, daw hindi natin nila lahat. Ano talaga, I think yung mindset talaga nila, kapag ka ako nanalo talaga, dapat pipera ako, 'di ba? So ganyan. So hanggang sa wala na, hindi na nila na-control. Pinapasok na nila yung kung ano-anong way na para lang makapangurakot. 'Di ba? Grabe 'yun. Yung ginamit yung skill sa mga ganitong kasakiman. Just ko day. Kailangan po hindi lamang malaman ng ating mga kababayan, pero kailangan po nating ayusin at kailangan po nating tanggalin. Marami din pong kailangan reforma na kailangan gawin sa procurement process ng DPWH. Diyan po nagsisimula ang korupsyon. At makakaasa po kayo sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, gagawin po natin yan. At dahil po para ipakita sa ating mga kababayan at sa inyo po, sa kanilang mga representante na ang Pangulo po ay seryoso, nung ilang araw pong nakalipas, tayo po ay nag-order ng complete pause ng ongoing biddings ng mga proyekto sa DPWH. Bakit ba kasi, 'di ba? Ayaw na lang ng DPWH. Gumawa sila ng sarili nilang sila yung magiging contractor lang din. Contractor lang din. 'Di ba? Sabihin nila mahal. Sa bagay, malaki din naman kasi yung Pilipinas eh. So I think hindi din siya ganoon kadali Pero I think pwede lang naman siguro na kukuha ka ng mga contractor. Pero yun nga lang, 'di ba? Dapat fair lahat. 'Di ba? Dapat ayusin talaga yung way. Like hindi talaga yung mga tipong corrupt. 'Di ba? Pero if ever, 'di ba? Kung kayang mag-sustain ng government, bili sila ng own nila, nang sila na lang din yung gagawa. 'Di ba? Or ewan ko lang. Po mag-install ng mga safeguards para hindi po mauulit
ang mga nakita nating pagkakamali at anomalya. Nakitang-kita naman po, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng ating buong sambayanan. Magkakaroon din po tayo ng sweeping reforms sa project management at project monitoring. Ito pong mga issue sa DUPA, ito pong mga issue sa paano ba nagsisimula ang pagpaplano ng proyekto at paano po ito napupunta sa budget at paano po ito ini-implement. Marami pong nagtatanong, meron po bang master plan para sa flood control ang DPWH? Unfortunately po, mukha po ang sagot po doon ay wala. Kailangan po natin magkaroon nun. Kailangan din po natin magkaroon ng strict monitoring. Grabe, di ba? Walang plano pero nakakakuha ng pondo. Abay, grabe yun. Dito mo talaga makikita par yung yung impluwensya ba? Padrino by padrino. Eh, kumpadre. Ikaw pala yung nasa DPWH ngayon. Sige, paano nga nito? Sige, walang problema, kumpadre. Diba? Basta mayroon akong share. Share to share amp. ng project implementation. Nakita ko po mismo sa sarili kong mata ang isang ghost project sa Bulacan kahapon. Bulacan. At nakaka-inis po na yung pong contractor na nagsabi na completed na ang project last year, na pinayagan at nag-sign off ang DPWH last year po, na fully paid last year. Nandun po, nagmamadaling buhayin ng patay, kaya nga, na sinabi ko kahapon. At i-cover up yung ghost project na yon. Tinanong ko po mismo yung kapitan ng barangay kahapon sa Plaridel, kailan po ba nagsimula ang trabaho dito? Knowing na nakalagay po sa dokumento ng DPWH, completed at fully paid na po noong 2024 ang proyektong ito, worth almost 100 million pesos. Sinabi po ng kapitan at ng mga tao doon, Secretary, 3 weeks ago lang po nagsimula ang trabaho dyan. Ito po ay klarong 3 weeks ago. Grabe yun. Ang kakapal ng mga apog nun. Ano yan? Parang better late than never. Ay, nako. Pero syempre, dapat may kaparusahan niya na. Ikulong niya. Dapat ibartuli na nga yung mga yan eh. Like, par kahit ginagana pa lang yung hearing mo, dapat ibartuli na agad. failure sa monitoring at project implementation. Ito po ay klarong failure sa procurement system. Ito po ay klarong failure sa planning. At kailangan po lahat ng ito ay simulan na nating baguhin at reformahin. Ito lang pong dalawang bagay ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo. At nangako po ako sa inyo na sisimulan po natin ito. Hindi po madali ito, uulitin ko po, hindi po madali at hindi po mabilis ito. Pero we have to start somewhere. At tungkol naman po sa budget po ng DPWH na naisumiti na sa Committee on Appropriations sa Kongreso under the National Expenditure Program for 2026. Kami po ni Secretary Mina ay susunod po sa utos ng Pangulo na kailangan nating rebisahin at repasuhin at kung kinakailangan baguhin ang budget po na isinumite ng DPWH. Yun po ang hihingin ko po sa inyong tulong. Tulungan niyo po kami. Lalo na po ako na 5 araw pa lang po. Wala pa pong 5 araw po ako nandito. Ako po ay dumaan sa ilang briefing, aaminin ko po sa inyo, halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Kahit na po matagal na po ako sa gobyerno, marami-rami na rin po akong ahensyang nahawakan. Ako po ay litong-lito hanggang ngayon. At napakalaking bagay po ng tulong ng honorable members ng Congress para maipakita sa amin, sa akin, at sa buong sambayanan ang mga pagkakamali dito sa budget na ito. Para Sana din sir, ayusin, 'di ba? Maayos, and then yun lang. Iwas-iwas lang din sa tukso, 'di ba? Na hindi ka rin humantong gaya ng iba. Do hindi naman sa ginajudge kita sir, 'di ba? Pero syempre, alam naman natin na yung pera talaga is sometimes tempting talaga siya. 'Di ba? So sana hindi siya matukso I think ipagdasal din natin si Sir, 'di ba, na siya diyan, magtagal siya na may magandang layunin talaga na hindi magbabago, hindi matutukso talaga. 'Di ba? Para syempre makaiwas din tayo sa mga ganitong issue. So, 'yun lang naman. Mabago natin at maipakita naman po natin sa ating taong bayan na seryoso po tayo sa mga pagbabago gusto nating gawin sa DPWH. Kaya po ngayon, pasensya na po, hindi po ako makakapag-present. Tama po si Congressman Rufus Rodriguez. Magsasayang lang po tayo lahat ng oras kung ako po yung magpe-present ng budget na babaguhin din po natin sa tulong po ninyo. Kaya po ako hihingi ng paumanhin, hindi po muna ako magpe-present at hihingi po sana ako ng panahon. Hindi po madali ito. Hingi po, sabi ko po nung una ay kahit po sana 2 linggo, pero alam ko po na may timeline po ang Kongreso para matapos ang budget. So,
tatanggapin ko po ang oras na ibibigay ng ating honorable committee, ng ating chairperson. At kung kinakailangan po, hindi na po kami matutulog para lang po maayos ito at mabago. Kasi po, napaka-importante po nito. At kailangan na po nating magsimulang baguhin itong sistema na hindi maganda na nagre-resulta dito sa mga proyekto na nakikita natin sa buong bansa. Salamat po ulit, Chair Mika, sa ating mga honorable members. At uulitin ko po, salamat po sa paglalabas ninyo ng mga nakita nyong pagkakamali. At ako po mismo ay personal na looking forward po dito sa ating mga diskusyon. At please po, wag po kayong mag-aatubili na magsabi po ng mga iba pang mga pagkakamali na nakita nyo po dito sa 2026 budget. At ito po ay isasama po natin dito sa ating sweeping review at pagrepaso sa budget ng DPWH. Grabe yun pa. Grabe yun ano. So, yun lang naman. So, again, ang video to is mula kay Boss Balita TV. Supportahan nyo yan. Original video link the description box below. Tapos, syempre, bago niya iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. Tapos, also, Boss Balita TV. Supportahan nyo rin yan. Original video link in the description box below. And then, I think Senate of the Philippines courtesy din sa kanila, no? So, kita nyo naman yun, par. Malinaw pa sa klaro yun. Na itong bansa talaga natin is tinitake over na talaga ng mga sakim sa pera, sa kamangyarihan. Di ba? So, ito na yon, isa sa patunay talaga na dyan sa Bulacan is talamak din talaga. Di ba? Yung mga corruption dyan. So, sad lang din ano na, yun nga, sa hinaba-haba ng panahon. Ewan ko lang kung aware sila dyan. Actually, yung sometimes yung mga residente, yung mga tao na nakatira sa lugar mismo na yan, aware na sila alam na nila 'di ba? Kita na nila yung mga kabulastugan diyan. It's just yun nga, hindi lang nila masabi, 'di ba? Or unheard lang talaga sila. Hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na mapakinggan yung mga panig nila. Kasi syempre, mga politiko nga naman, sobrang yaman, 'di ba? Kahit press, kahit pulis, hawak nila. Though hindi natin nila lahat. Pero may mga ganyan. 'Di ba? So, yun nga, grabe yun. Like, ghost project na siya 3 weeks ago. 'Di ba? Palang sinimulan, like kung hindi pa nakalampag, 'di ba? Kung hindi pa naisiwalat itong mga kalokohan nila na to, hindi pa nila sisimulan. Pero good thing din yan, good thing din yan, at least na lang malaman din natin yung mga taong bayan na mismo yung makakakita na uy, anak ng Toko 3 years ago pa supposed to be to or 2 years ago, 1 year ago. Tapos ngayon pa lang sinimulan. So at least may hint na yung taong bayan na uy, guilty siguro to. Ngayon pa lang sinimulan 'di ba? Though yun nga, hindi naman natin din nila lahat. Sa atin lang naman talaga dito. Hintayin natin kung ano yung maging resulta talaga ng investigation na to, no? Basta for sure, na siya, may mga lugar talaga na pinuputakti talaga ng corruption, par. And then makikita nyo naman yan mismo yung sa mga lugar na binabaha or whatsoever. So sad lang din kasi binabahang lugar, sinisisi pa natin sa sa panahon or whatsoever, 'di ba? Pero ang totoo pala, 'di ba? Sinisisi pa yung tao, though syempre may may liability or accountability din naman talaga yung tao diyan sa mga pagtatapon-tapon ng basura. Pero yun nga, yung pinakamalaki talaga na na may kasalanan dito, itong mga nakaupo pala sa pwesto na nakikipagkontsabahan din sa mga mayayamang kontraktor, 'di ba? So, kay sir naman, so good luck sa kanya, good luck, and then sana ma-resolve niya yan. At the same time, sana hindi din siya magbago, hindi siya gumaya dun sa mga grabe talagang corrupt. Kasi my God, baka after few years mauulit na naman tong mga to. Kasi alam niyo naman yan, pinapatulog lang yung issue, di ba? Binabayaran lang yung media. So maraming ganyan. So sad lang din kasi mas lalo tayong mahihirapan na paghuhulihin to kasi yun nga, nagtulong-tulong sila 'di ba? Like yun nga, sabi ng mga senador natin, imposible na isang tao lang yung nagplot, 'di ba? Or nakilahok dito, like halos talaga pati sa mababang level kasali diyan. It's just pinipili na lang nila na manahimik
So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV, Senator the Philippines, Filipino IC. Like, comment, or subscribe. Filipino IC is out.